Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Narito na nga ang ating pagkaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Dito nga nagulat ang lahat nang magpaputok nga ng baril itong si Madam Lotus at sinasabi niyang manahimik ang mga ito. At dito na nga na sinabi ni Madam na hostage itong mga doctors at nurses. At kabilang na dito itong si Annalyn Santos, pati na rin ang kanyang ina at si RJ at itong si Moira at Zoe. Nang sugurin nga sana ni Moira itong si Lynette upang kumprontahin. At dito nga na sinabi ni Lynette kay Moira na talagang hindi na nagbabago itong si Moira at pagkitang tao lamang daw ang kanyang ipinakita sa kanila. At dito nga na tila naiirita itong si Madam Lotus sa sinasabi dito ni Moira. Kaya naroon nga ang mga ito at pinapasok sa selda. Samantala, ito namang mga pulis na mga babae at warden ay dito na rin nawalan takas at kinulong ang mga ito dahil sinabi ni Madam na kasalanan daw di umano dito ni Giselle ang lahat ng ito kung sumunod lang damang daw siya sa kanyang pakiusap na sana pinagbigyan na makausap niya ang kanyang anak at mapagsabihan na huwag ituloy itong operasyon. Kaya naman, nangyari ang mga ito. Samantala, agad naman na tumawag itong si Madam Lotus dito kay Giselle at nagawa naman agad ng paraan ni Justin kung papaano mapaikot itong si Madam Lotus. At kumawa nga siya at inirecord ni Justin ang boses dito ni Carla upang makausap ang kanyang ina. At dito nga na nagpapasalamat itong si Lotus kay Giselle at pagkakawalan na nga niya itong ibang mga hostages. Subalit ay hindi nga lahat ang kanyang pagkakawalan ay pili lang lamang. At dito nga na ibinalita ng kasamahan ni Lotus na may pagkakawalan nga silang mga hostage at may iwan itong mga kamag-anak di umano ni Giselle. At ipinatayo nga itong si Moira at itinuturo kung sino-sino nga ang mga kamag-anak dito ni Giselle. At ang maiiwan ay itong ang sina RJ at Lynette, lalo na si Annalyn at Zoe at itong si Moira. Kaya ikanalulungkot naman dito ni Lynette na hindi nga sila makakalabas. Samantala, dito na kinakausap ni Eric ang kanyang anak na si Justin. Huwag daw siyang magpakahiro dahil ang kanilang plano na pabagsakin nga itong si Giselle at kasama itong Apex at makuha ang nararapat na para kay Justin. Subalit tila nagbago nga ang plano ni Justin at ang gustong mangyari na tulungan muna itong kanyang ina na mapakawalan itong sina Annalyn na naroon sa city jail. At dito na nga na sinabi ni Eric na intindihin at isipin na mabuti ni Justin kung paano siya iniwan dito ni Giselle noon. At dito na nga may mangyaring masama kay RJ dahil sa gustong makatakas sila nang nakahanap ng pagkakataon nitong si RJ ay nilapitan ng isang inmates at kinuha nga itong baril at nakipagbunuan. At dito nga napinigilan ni Annalyn at Lynette itong si RJ. Subalit hindi nga ito nakikinig kaya agad nakaagaw pansin ng ibang inmates at tumayo at tinutukan agad itong si RJ at papalapit na tangkain na sanang babarilin ito. Kaya agad naman na umawat itong si Annalyn na wag daw ituloy. Subalit huli na nang maputukan na nga itong si RJ. Dito na nga ba makakabalik ang memorya ni Doc RJ na matagal na nga niyang hinihintay dahil sa kagustuhan nitong mailigtas itong sina Annalyn at Lynette sa loob ng city jail. Kaya magkakagulo lalo sa loob dahil malalaman ni Lotus na hindi pala ang kanyang anak ang kanyang nakakausap kundi recording lang pala iyon. Yan ang ating patuloy na pakaabangan bukas at pakatutukan mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang ating channel na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Bye-bye!